Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nito. Basta okay, di ba? Wow. O kini man nalimod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan na. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, ma-happy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kang happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 8:04 sa kabuntagon dinhi sa Pilipinas. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Mga igala, maayong adlaw, kumusta? Welcome sa atong tulumanon, Newsline. Inyo ning makita og madungog sa kombinasyon nga mga platforms. Una, din sa Facebook Live, sa live streaming sa Facebook. Ingon man inyo ning makitang mabati sa YouTube channel na to. Maura gihapoy nga Bantay Radio Cebu. Madungog po ninyo sa 94.9 Radyo Natin FM Balamban, Cebu. Hopefully madugangan pa ning mga radio stations nga mag-hook up nining atong tulumanon in the near future. Unahon ako gisgot mga higala, kinigihapong kahimtang nato kay importante kay ni. Kahimtang sa atong elektrisidad, ang supply sa kuryente. Ikaupat na rong kaadlaw nga gibutang sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Visayas Grid nga ubos sa yellow alert. Kanang yellow alert akong balikon tungod na kay jutay ra kaayo ang reserba.
pila lang ka megawatts kung itandi sa atong supply ug sa atong peak demand. Doon nalay kapis gatos ka megawatts nga reserba ug mo na hinungdan nga doon na gihapoy rotational brownout. Magpuli-puli og brownout ang nakalain-lain nga mga feeders sa atong mga power distributors. Kini gumikan kay dunay tulo ka mga dagko nga planta nga mao'y generate unta og kuryente apan wa mag-andar nining panahona. Samtang dunay laing kapinsa na po ka mga planta nga reduced o jutay na lang ang ilahang generate nga kuryente. Taliwa nining kaigang, taliwa nining kainit sa panahon mga higala, taas kayo ang heat index. Daghan kayo ang magpaandar sa ilahang mga electric fan, sa ilang mga air conditioning unit. Huwag mo na hinungdan nga ang peak demand, gibanabana nga naa sa mga 2,500 megawatts. Tungod sa gidak-on yan ang maong peak demand mga higala, dili ni kayama-yamaan, labi pa nga kapin sa gatos na ka megawatts ang reserve. Kung mo na hinungdan nga na nagana nagmaayo ang National Grid Corporation of the Philippines, ang NGCP, o girekomendar nga kinalang na ay rotational brownouts. Sa iyang bahin, ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo, magipanguluhan ni Mayor Nestor Archival, miauhag sa katauhan nga magdaginot sa kuryente. Mao ginay atong buhaton magdaginot sa kuryente apan unsa may atong gibuhat? Unsa makahay gibuhat nato para masulbad ning kakuwang sa dili kakuwang sa supply apan kagamay ra sa reserba? Nganong nangadaot man ang tulo ka mga dagko nga mga generators nga nag-generate unta og elektrisidad para nato. Nya nganong na-reduced man ang production o generation sa lain pang kapin sa napo ka mga planta. Doon na ba tayo gibuhat? May tungod ni Ana kung ay naguba sa mga makina ato na bang giayo. Unsa may mga problema, maitingaling muhatag sa update na to. Ang NGCP ba? O baka ang mga power generators mismo? Sila mo imuhatag na tog update kay importante kaayo ni kitang tanan kabos og adunahan puro ta nagagamit og kuryente matag adlaw. Sumuna ang sitwasyon sa atong supply sa elektrisidad dinhi sa Visayas Grid. Nagsumpay-sumpay man ni Visayas Grid ug Luzon Grid. Ingon man ang sa Mindanao interconnected raman usahay muambit na lang ta sa supply sa Luzon Grid o baka sa Mindanao Grid tungod kay apiki ang atong supply dinhi sa Kabisayan. Hinaut untang adunay makatubag sa pangutana dinhi sa atong Tulumanon Newsline unsa may gibuhat sa mga stakeholders ilabi na sa hingtungdan nga mga power generators aron nga mahibalik na sa normal ang supply sa atong elektrisidad, ang supply sa atong kuryente ug dili na ta makasinati og mga brownout sa bisag unsang orasa sa adlaw. Atong tagna karon kay galaan 6 minutos na pasado alas 8. Unang bahin pa lang sa atong panag-uban din sa atong Tulumanon Newsline. Duha na lang kasimana mga higala sa laing bahin, duha na lang kasimana og tingklase na. Kay ang Department of Education, ang DepEd, may schedule nga ang basic education magsugod na sa klase unya sa Hunyo 8. June 8, tingali magkalain-lain ang schedule pero naara ni anang bahina. Una o ikaduhang semana sa buwan sa Hunyo unya karon hapit na tamusod sa katapusang semana nining buwan sa Mayo. So karong semana o sa sunod semana ang palabyon o magsugod ng klase. Kumusta nakahang atong mga ginikanan? Andam na ba? Alang sa pag-eskwela sa ilang mga kabataan. Nangutan ako niini tungod kay nasayod ko nga sa hapit na mo tulo ka buwan nga gubat dito sa Middle East. Sukad nga ni atong Pebrero 28.
giatake sa joint forces sa Amerika ug sa Israel ang Iran, nahitabo ang krisis. Ang labing dakong krisis nga nakaapektar nato kay layo ra man ta dito sa lugar ni nahitabo ang gubat, mao ang collateral damage. Collateral damage sa ato panapagan ta nining pagmahal sa presyo sa mga petroleum products, gasolina ug diesel. Kay tuwa man gikan dito sa Middle East ang kadaghanan sa atong supply sa gasolina ug krudo. Unya maglisod mag-agi sa Strait of Hormuz kalagi isip retaliatory measure o isip baw sa Iran. Ambot nga nung mubaw sa ning Iran sa tibuok kalibutan nga Amerika raman ta og Israel mo'y niatake nila ug nakapatay sa ilang ayatollah, nakapatay sa ilang mga military leaders. Ang gibawsan ang ubang mga nasod kini tingali aron pagpressure sa Amerika ug mahimo nga kontrabida ang Amerika ug ang Israel ug mo'y basulon sa katawhan sa nagkalain-lain nga mga states o mga nasod sa kalibutan. Ug mao na ang nahitabo na to ron. Mahal ang presyo sa gasolina, usahay mo us-us, usahay mo saka na sad. But just the same, before nga dunay gubat dito, barato ra unta ning atong gasolina, tag 60 pesos ang matag litro. Mahal og jutay tingali or barato o gamay ang krudo. Apan niabot ning kapin sa gatos. Una dunay mga istorya bahin sa dunay mga istorya mahitungod sa kanang mga paghunong sa kagubot na ceasefire o na dunay mga negotiations nga undangon na ang gubat. But until then, nag-antos ta sa krisis. Lukop kalibutan nga krisis ni. Dili ni kay usa, duha o napo lang kanasod. Kitang tanan nga mga nasod sa tibuok kalibutan nag-antos ta nining krisis sa domino effect nining gubat didto sa tunga-tungang sidlakan. Na mo-confine ta dinhi sa ato, kumusta namang ato mga ginikanan, tingklase naman hapit. Naabain taon mo yung mga natigom diha. Nakatigom baka mo o nasubraan baka ang kinitaan sa atong mga laborers, sa atong mga doon ay ginagmay mga negosyo, doon na baka mo'y sobra para sa enrollment sa atong kabataan. Kinihinong atong public education, kining mga eskwelahan sa gobyerno, dili man ni, wa man ni bayad, apanaagi hapoy mga gastuhan. Sama pananglitan sa mga educational supplies, notebooks, ballpens, uguban pa. Unya, ang pabaw na to sa mga bata. Ang atong pabaw nila sa eskwelahan, ang pamleti nila, kung saan makaintaon pagkasarang. Muna nga, nasayod kung dili jutay, daghan gyud ang nag-antos nining panahona, ug ginaot unta nga, kining atong tulumanon, makatabang sad, dili makatabang pinagis paghatag ninyong kwarta, kundi mahimo ning tulay, mahimo ning taytayan para sa hingtungdan nga mga ehensya sa gobyerno aron makaangkon mong panabang. So ayaw mo pagpanuko kay galaan. Ayaw mo pag-hesitate, pagpadangat sa inyong komunikasyon nga rinamo sa Bantay Radio Cebu, ilabi na nining atong tulumanon newsline. Unsang mga ahensya sa gobyerno ang inyong giisip nga makatabang ninyo sa inyong kalisod nining panahon na magtinabangay ta. Kinaot unta nga inyo nang ipadangat namo sa unsa mang paagi, tawag sa telepono, reaksyon sa atong mga programa dinhi kay online man ta. Kung sa bisan unsang paagi nga unta makatabang ta. Lagi dili ta makatabang paghatag og kwarta but mahimo tang taytayan ngadto sa hingtungdan nga mga ahensya sa gobyerno. At untak na karon mga higala, 16 minutos na pasado alas 8, niabatas unang pahin sa atong tulumanon Newsline. Upadayon ta sa lain pang mga ilisgutan, lain pang mga subject matter, mga balita ug mga komentaryo human nining mga pahinumdom. Newsline.
Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang ginigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mupatok sa high blood pressure ug mopaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ang ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Newsline. Newsline. Balik ta sa itong tuluman noon mga higala. Naghisgot man ko og school opening unya sa June 8. May sa tingaling atong isgutan, atong i-review unsa man ning K-12. Kining K-12 mga higala, gipatuman ni sa atong educational system. Pinisikad sa Republic Act number 10533 ni adtong school year 2012 to 2013. Ang gibutan ini mga higala mao ang 13 ka tuig nga pag-eskwela. Kindergarten ngadto sa grade 6, 7 na katuig. Mao na ang elementary. Unya sundan dahil ni sa junior high school nga grade 7 to grade 10. Ug napay duha ka tuig nga senior high school, grade 11 o grade 12. Kaniadto inig human sa napo katuig nga pag-eskwela. Unom katuig sa elementary, grade 1 to grade 6. Upat katuig sa high school, katong graduar na kay ini ka 4th year high school, eligible na nga mong eskwela sa college. Kuha na kag kurso. Unsang kursuha man ang imong ganahan, mahimo na nimong kuhaon. Sa ato pa, napo katuig sa elementary ug sa high school, nya og makuha kag upat ka tuig nga kurso sa kolehiyo, 14 lang ka tuig ug makahuman na kag duna na kay baccalaureate degree. Duna na kay degree sa usa ka 4-year course. Karon nadugangan ang gitas-on kay kining K-12 mga higala. Gidesign man unta ni nila nga bisan og maka-graduar lang ka sa kindergarten to 12 o grade 12 kanang senior high nga mas dako na ka og chance, mas dako na kag kahigayunan nga makatrabaho. Kaniadto high school graduate makatrabaho naman sab.
Pero kay highly competitive naman ron, daghan na kaayong mga graduado college, nga wa gani trabaho, ato po nang isgutan rong taon-taon nganong dili makatrabaho ang mga graduado college. Nganong nagsigi silang pangitag trabaho, apan di sila madawat. Buti pasabot, mas taas mas dugay na ron nga makagraduar ang bata nga atong paeskwelahon, mas dakong gasto sa mga ginikanan, apan wag po siguro og makatrabaho ba nga naman. So kani atong 2012 ug 2013 sa pagpatuman ining K-12 nga curriculum, doon na ba'y feedback nga daghan ang nakatrabaho dayon? Ngano man lagi nga inig graduar sa senior high school, maghuna-huna naman sang ginikanan og pa-enroll ngadto sa college. Sa ato pa karon itandi na to 4-year course sa college plus 13 ka tuig, 17 ka tuig na hinuon nga nag-eskwela ang bata under the K-12 curriculum. Unsa kahay inyong una-huna mga higala? Nakauyon ba mo ining K-12? O may bang mubalik na lang ta sa una nga dili na K-12? Kato na lang elementary unong katuig, high school upat, una eskwela kag college. Bachelor's degree upat, 14 lang katuig ang total nga mag-eskwela ang bata, 14 lang katuig nga mugasto ta sa ato mga estudyante. Palihog ko no. Hatagi mig feedback dire sa aton tulumanon. Kining K-12 mga higala, daghan kayo og mga technical nga panghisgutan ang mga nagtinguha nga ipadayon ning K-12. Pero ambot lang para nako lagi nagdugang lang ni sa naglangan-langan lang ni nga makagraduar sa kolehiyo ang ato mga estudyante. Mahimong dili mo muuyo nako, mahimong musupak mo lahi inyo ang pagtuo. Pero ako apod ni. Mas maayong mubalik na lang ta ni atong basic education, grade 1 to grade 6. Dayon high school, secondary education, first year, second, third, fourth year, graduar ka sa high school, eskwela ka college. Sa ilisgutan nga naman nga maglisod magtrabaho ang ato mga graduado din sa Pilipinas. Doon na tay learning crisis matod pa sa mga pagtuon kay galaan. Ang atong gipangtudlo sa atong kabataan diha sa eskwelahan, murag wa mohoom sa panginahanglan sa mga trabahoanan. Unsa man day kalidad sa edukasyon nato. Gingon din the Philippine education system is navigating a recognized learning crisis. Learning crisis, krisis sa pagkaton. Samtang ang nasod, murag nang hambog ta nga, daghan kayong kamaong mo in English diri, daghang literate, daghang kamaong musuat, ug musulti. But, it was found out that most Filipino students perform below minimum proficiency in reading, mathematics, and science. Nya ang mga hinungdan ko noon ini mga higala mao nga sigon silang pagtuon ang mga challenges sa overcrowded classrooms. Sobra ra kapuno ang usa ka classroom, congested curriculum, ug socio-economic disparities and lack of foundational skills. Kining dili man lisod sabto ning crowded classroom, kanabang murag mas maayo unta, mas focused unta ang mga estudyante kung adto sila maminaw sa maestra nga silang usa ka klasihan mga 20 lang atos 30. Pero magdasok ang mga estudyante tungod sa kadaghan sa gi-enroll unya kadyutay ra sa mga classroom. Kini manggod untang edukasyon mga higala.
gimbutan na sa atong konstitusyon sa atong Batakang Balaod nga inig budgeting bitaw kanang National Expenditure Program. Kinigid mo ikinadak-an unta og budget. Magsunod na lang ng public works ug uban pa. Pero nakabantay mo nga niadtong 2025 na himong controversial kay murag mas dako man ang gi-budget para sa mga projects. Usa na sa hinungdan nga nung kuwang atong classrooms. Na kini din kakuwang sa classrooms mo resulta di inig bati nga kalidad sa edukasyon sa atong kabataan. It was also found out na pamatudan usab sa mga pagtuon nga ang nakaingon nga dili dayon makasud og trabaho ang kadaghanan sa atong mga graduado tungod ni anang ilang kakuwang sa soft skills. Unsa man ning soft skills? Okay. Ang tao dunay hard ug soft skills. Example, pananglitan og barbero ka. Ato lang gining sa yano kaayo nga example. Kung usa ka manunupi, nakat-on kag nindot nga panupit nga gitudluan ka sa imuhang amahan o baka nag standby ka og barbershop hangtod nga nakamao ka, doon na kay hard skill in hair cutting. Pero soft skill lahi na. Ang soft skill usa ni ana communication. Ya pananglitan doon na kay barbershop. Doon na kay barbershop maay kay kang mutupi. Pero dili ka kamaong mo communicate ngadto sa imong mga prospective nga customer. Tungod kay dili makaay ka kamaong makigsulti, you lack the soft skill of communication, posible imo masinghag-singhagan or magmugot lang ka kay wa kay interpersonal skill which is part of what is called soft skills. Akana nature na sa tao ug doon na siya soft skill. Mahimo usad nga gi-encourage na dito sa eskwelahan. Mo na nga usa na sa mga examples mga higala ngano nga bisag doon na tay daghang mga graduado apan dili tanan makasudayon og trabaho. Kadaghang mga nakagraduar og nursing nga di amo sud sa call center. Ngano man usa sa na, no? Tungod kay ang pagka-nurse dinhi sa Pilipinas, gamay ra kaayong sweldo mo bitaw na nga maningkamot yung maka-abroad. Ang mga nursing graduates kay ang medical profession dako magbayad dito sa Amerika, sa Canada, sa Australia, dinhi sa ato pertig paita. I-JO man gani. Kinumdum mo mga nurses sa una sa nakalain-lain nga mga district hospital sa atong probinsya. JO. Dako kay naggasto ang pagpa-eskwela ng nursing mga higala. Kung na ini ka-graduate na, nya, makapasar na sa licensure exam, mo apply trabaho, pero job order, why security of tenure? Dili pa gyud dako ang sweldo. Ingon ni ana kapait ang kahimtang sa atong edukasyon o sa pantrabaho dinhi sa Pilipinas. Kung ginaot unta, kalimtan una sa mga magbabalaod, kalimtan una sa mga congressman o senador ang tumang pamulitika, kalimtan una nila ng pagpaburot sa ilang bulsa, maningkamot sila nga ma-address ang mga problema nga sama niini. Kay kana mo'y gikinahanglan yung kaayo sa katawan. 33 minutos na pasado alas 8 laing hutong sa mga pahinumdum muna. Newsline.
Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maong matang sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Health into your home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. Padayon ta sa atong tulumanon Newsline 35 minutos na pasado alas 8 sa buntag dinigyapon sa Pantay Radio Cebu. Unsa may mga core challenges, nag-una nga mga problema ubabag aron malambuon ang edukasyon sa Pilipinas. Learning deficits. Ang global evaluation mga higala o kaning international nga pag-assess. Kini kunong atong mga estudyanteng Pilipinohon mga higala behind kaayo sa mga estudyante dito sa ubang nasod nga sama nila grado. Behind unawahi sa ilang nakatunan. Sa pagbasa o pagsabot sa ilang gibasa, reading and comprehension. Dunay dako kaayong portion sa atong mga naa sa primary grades, ingon man sa mga secondary students, katong mga high school, nga maglisod pa. Lisod pa sa pagbasa, unya maglisod pa sa pagkwenta. Diya sa subject nga mathematics. Lain pang problema sa atong educational system nga nakitaan, kinilaging kakuwang sa mga classroom. Unya, dili paigo nga teaching materials, mga libro ug uban pa, apil ng mga computers. Limited access to digital learning, importante kayo ni. Kung ang mga estudyante diha sa mga eskwelahan way access, dili pa makamaog computer, mauhi gyud. Mabihind gyud sa mga sama nilang estudyante sa laing mga nasod sa mapananglitan sa Vietnam, Singapore, labaw pa sa Amerika, South Korea, ug uban pa nga mga nasod nga sapian, unya maka-afford sila nga apora nila og mga computer ang mga eskwelahan aron makamao na. Makamao sa basics of the information technology ang kabataan. Kaya kung mauwahi ka sa 18 ining panahon na, uwahi ka na yun.
kita gani nga mga idarana nya nakaabutan niining pagkauso sa computers, ini mga laptop, mga desktop, ini mga iPad, tablet, cellphones. Bisag dili pa kaayo tahanas, lupig pa ta sa atong mga apo. Apan maay na lang kay nakaabuta. Mo nang kinahanglan ang mga bata doon nagyoy access sa information technology even diha pa sa primary ug elementary grades. Labaw na sa high school ug college. Apan doon na untay budget na yan na ang DepEd, ilam santikason. Mga computer nga hinay kayo kana magkamang. Ubos kayo og specs o specifications. Presyuhan po nilag mahal kayo. Ang uban ghost deliveries. So di magamit. Hinay man kayo. Ang kwarta, ang komisyon man lagi palabi. So di gid na. Dili gyud masulban ning atong mga problema, the core challenges, dili gyud ma-address kung magpabilin nga ingon ini ang mindset sa mga namunuan. Nga pailain kining disparities and dropout rates. Lain-lain. For example, sa mga highly urbanized areas, the National Capital Region, taas ang proficiency o literacy rate. Apan sa mga hilit nga mga lugar, with no offense intended, ha? Wa ta magtinguha nga atong dauton ang atong kaigsuonan nga naa sa hilit nga mga dapit. For example, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao face significantly lower educational outcomes. Kadto unta mo'y bumbahan dito og aron maka-catch up sila. Dugangan ang training sa ilang mga magtutudlo, of course, dugangan og budget. Aron dili mauwahi ang mga tinun-an nato sa mga hilit nga mga dapit. Kana gun nagtinguha gitang tabangan nato ang katawhang Pilipinon. Nga mo excel ta. Or we could be at par sa laing mga nasod, mga estudyante sa lain nga mga nasod. Kung dili magani mo labaw ta. Doon na pa'y daghang dropouts. Nga nung ma-dropout man, mapugos o undang ang nagtungha kay waknay ikapliti. Kakapoy bag magbaktas lang ka sa eskwelahan, panington ka. Nyawa pag yung kay baon, gutom kayo. Undang na lang. Drop out. So, dili ni maayo nga komentary about our educational system sa Pilipinas, mga igala. Hinaut unta nga inig budget, kanang atong National Expenditure Program, dili na nahilabtan. Dili na ginakuhaan ang budget sa education, may man gani punan. Pero, matod pa nila, dili manggod ganahan ang mga congressman, dili ganahan anang kuan. Mao na hatagag prioridad ang pagtukod og mga classrooms kay gagmay ra magay nag-SOP. Adto sa flood control project, dagko kayo mahimo pag way project gani. Sa papel lang naa, but in reality wala. Mo na gitawag og ghost. Ghost tungod kay dili man makita, murag multo. Sa ato pa, kinawatay gyud ang tuyo. Dili ang pag-alagad sa katawhan. Unsaon man ni nato, anha unta sa eleksyon, mupili unta tagtarong. Pero ibaligya sa nato atong boto. Ibaligya na itong pila. 500 o 1,000 kanya mubutar na ta sa tao nga dili angayan kay nakadawata. Wa na tay
Wa na tay moral ascendancy nga maningil nga, uy, di man ka maayong molagad. Mahimo gani kung kamurang duha mo, tubag na siya nga, gibayran naman kain nagreklamo. Imo mang gibaligya imong buto, nibutar man ka nako. So akong bawion, ang akong gastos eleksyon, bahala na mo. Ug dili mo maserbisyuhan. Sumrag na ingon na ni ana ang relasyon, tali sa butante ug tali sa politiko. Usa ka subo kaayong palandungon nga sitwasyon kay galaan, ug ginaot pa untang mausab pa ni. Kung mag-usab sa ta sa atong kaugalingon. 42 minutos pasado alas 8. Laing mga pahinumdom. Newsline. Newsline. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maoro gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Di gyud sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, dunang kinigitawag og selenium. Usa ka antioxidant nga mao'y mubatok sa high blood pressure o muhaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert.
Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopuffy. Bring health into your home. Newsline. Balik ta sa atong tulumanon kay Galaan. Newsline. Dunan line ay biling 12 minutos sa atong panag-uban sa atong programa karon. Unsa may update may tungod sa mga kaguliyang dito sa Manila. Ang Department of Justice officialmente mimando na sa NBI, ingon man sa PNP, nga sa labing daling panahon dakpon si Senador Bato de la Rosa. Kining mando sa DOJ mga higala, nagsukad, human nga padayag sa Korte Suprema nga dili sila mo issue og temporary restraining order, TRO, sigon si gipangayo ni Senador Bato. Ilan ning gibutuhan, siyam ang misalikway, may basura sa mao nga petition for a TRO, 5 ang miuyon unta ug usa ang mi-abstain. Backgrounder nga nung gi-issuehan mag-warrant of arrest sa International Criminal Court si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kini tungod kay ang ICC miingon nga si Senador Bato uban sa lain pang mga tao indirect co-perpetrator sa crimes against humanity o murder sa daghang mga tao nga giatubang karon dito sa ICC ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ug gilalisan ron kung doon na ba'y jurisdiction ng ICC, uwa ba nga ni-withdraw naman ang Pilipinas ni adtong 2019. Apan kung ang Korte Suprema mo atong basihan, miilan sa jurisdiction sa ICC, tungod kay wa man siya mupugong nga dakpon si Senator Bato. Ni adtong Mayo 20, gipagawa sa Korte Suprema ang desisyon nga nagsalikway sa temporary restraining order nga gipangayo sa kampo ni Senador Bato. Ang Acting Justice Secretary sa Department of Justice nga si Frederick Vida mitinaw nga ang ruling nagwagtang na sa tanang babag aron dakpon si Senador Bato de la Rosa. Sa sayo pa ni dangop unta si Senador Bato dito sa Senado ug ang Senado nga ubos karon sa bag-ong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano miingon nga under protective custody si Senador Bato de la Rosa. Apan bisan pa man ni ana,
Bisan pa magwa amay balaod nga nag-ingon nga makasagop og fugitive of justice o from justice ang Senado, girespetahan lang gihapon ni sa NBI o sa kapulisan. Apan, kalit man lang sa milighot pagkakaadlawon si Senador Bato de la Rosa, kuman nga nakabutar na siya, aron mariorganisar ang Senado. So karon dakpunon si Senador Bato de la Rosa, kung posibleng anytime, madakpan na siya, bisan og magdumili pa siya pagpadakop. Mao na'y kahimtang ron dito. Nya sa laing bahin, way hunong ang mga hugon-hugon nga kining bag-ong liderato sa Senado nga karon lagi gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano, mausab na pud ni. Tingalig ang karon minoriya makaangko na pud og igong gidaghanon. Aron sila na po'y muilog sa gahom ug ang ila na pong pundok mo mahimong majority ug magbuot kinsay mangulo sa nagkalain-lain nga mga komitiba sa Senado, including the Senate presidency. Ang gisgutan karon, dili naman ibalik si Tito Soto kung makailog sila balik ang ilang grupo. Naghisgot na sila ni sa mga ngan nga Mig Zubiri. Naghisgot na sila ni Senador Win Gatchalian. Ulain pa. Unya, ang ibutang nila sa Senate Blue Ribbon Committee, kung mahitabo na, lain na sad. Lain na sad nga senador ang ibutang, dili na si Senador Panfilo Lacson. So makaingon ta nga, naunsa naman ng atong Senado, ay gawas nga doon ay pinusilay, doon ay buto-buto dito. Mura magkada adlaw makuyawan ta, o makuyawan sila, mas makuyawan silang mga senador nga mausab na sad ang liderato sa Senado. Nganong importante man kaayo ang leadership sa Senado nining panahon na. Kini tungod kay nag-ung-ong ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Unya, importante kayo nga ang liderato sa Senado muhusay gyud sa labing daling panahon nining maong impeachment case batok sa Vice Presidente. Daghan ang nagtuo nga bisag husayon pa ni dayon, dili makonvicted ang Vice Presidente gumikan kay ang gikinahanglang gidaghanon sa mga senador lagi pag-convict kaniya 2/3. 2/3 of 24 sa ato pa 16 ka senador. At least 16 ka senador ang gikinahanglang mubutar pag-convicto kaniya. Kung dili makaabot og 16, acquitted siya. Automatic nga acquitted. Apan, ang gikabalak-an gyud sa kampo sa mga Duterte mao nga samtang magpadayon ang hearing on national television, daghan kay mga tao makakita. Basin og sila mismo mo'y muhusgar nga nakasa gyud ang Vice Presidente. Bisag i-acquit pa niya siya sa Senado, apan ang mga tao mawagtangag pagsalig sa Vice Presidente. Maunay peligro. Kay ni-anunsyo na raba si Vice Presidente Sara Duterte nga mulansar siya pagka-presidente o niya sa 2028. Mayo pa man ron 2026, o niya Mayo man 2028 ang eleksyon, duha pag yung katuig. Puwerte pang layo. Apan nganong sayo kaayo nga mibukal ang kaldero sa politika, tungod sa init kaayong panagbangi sa duha ka mga gamhanan ug influensyado nga mga political camp. The camp of the Dutertes and the camp of Bongbong Marcos, Martin Romualdez, and the rest of the administration. Mao man ni nagkabangi ron. Mura bitaw ka nang magtiayon nga puwerte untang labi nga sa una, unya nagkaaway. Mao na ni ang nahitabo.
Nganong muhingkog murag magtiayon kay mura man ni sila magtiayon. Unity team man ni sila pagdaog nila ni adtong 2022. Usa gani tingali na sinungdan nganong nanaog sila. Tungod kay nagsanib puwersa, ilang gi-join ang ilang forces. Ang ilang mga dumadapig, ang mga dumadapig ni sa mga Duterte ni butar ni Marcos, ang mga dumadapig ni Marcos ni butar sa ni Sara Duterte. Muna'y nakanindot kon maghugpong. Apan sa dihang ni daog na sila, nagbungkag man sila. Nagkabuwag og nahimong mahigpit nga managkaatbang sa politika. Ug mao na ni ang resulta karon. Mao na ni ang resulta nga hapit kada adlaw doon na tay madungog nga mga balita ug mga argumento pabor ug kontra sa masig kahabig sa akong gisgutan nga mga kampong politikanhon. Kapan lagi sama sa ako nang giingon, dunay ikatulong pundok. Dili ni pundok politikanhon kundi pundok ni sa mga tao nga wa pay gilabanan sa pagkakaron. Open-minded pa ni sila. Undecided pa sila kinsa ilang tuuhan og naminaw pa, nagtan-aw pa og kinsa gyud mas maayo nga ilang suportahan sa eleksyon unya sa 2028. Mga igalawan ako igong panahon aron magpadayon pa sa mga ilisgutan, mga balita o komentaryo dinhi sa atong tulumanon newsline. Salamat lang kaayo sa inyong pag-uban, pagtan-aw, pagpaminaw nining atong programa. This is the Friday episode sa newsline. Gabugtong lang ninyo nga makita sa Facebook live streaming nato sa Facebook Bantay Radio Cebu. Kung makita sa mnig madungog sa YouTube channel nato Bantay Radio Cebu gihapon. Mahimo mong mo like, subscribe, mo react. Labing maayog yung mo react mo. No? Mupadangat mo sa inyong mga komentaryo na amantay comment box. Aron amo nang ma-acknowledge o among mahatagag pagtagad. Sangan sa Lacto Puffy, ingon man sa Asil Laboratories. Sangan sab ni Kinon Siniza, akong technical partner. Ako si June Carillo. Salamat sa pagpamina o pagtanaw hangtod sa sunod higayon. Happy weekend, everyone. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.